Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa lokal na pamahalaan. Ang kasanayan para sa araling ito ay nasusuri ang balangkas o estruktura ng pamahalaan ng Pilipinas. Mga layuning pampagkatuto. Una, natatalakay ang bumubuo sa lokal at unitaryong pamahalaan. Pangalawa, naihahambing ang kapangyarihan ng iba't ibang sangay ng lokal na pamahalaan. Pangatlo, nahihinuha ang ugnayan ng mga sangay ng pamahalaan sa ikauunlad ng bansa. Pang-apat, nababalangkas ang estrukturang unitaryo ng pamahalaan. At panghuli, nakakagawa ng iba't ibang aktibidad na tumutukoy sa lokal at unitaryong pamahalaan. Punan ang diagram ng mga pangalan ng mga namumuno sa pamahalaan. Alam nyo ba mga bata na ayon sa Saligang Batas ng 1987, Artikulo 10 Seksyon 4 ng Pamahalaang Lokal, ang Pangulo ng Pilipinas ay dapat tumupad ng pangkalahatang supervision sa mga pamahalaang lokal. Dapat siguruhin ng mga lalawigan ang mga lungsod at mga bayang nakapaloob sa mga ito, ng mga lungsod at mga bayan ang mga barangay na nakapaloob sa mga ito, nagaganap ng kanilang mga kapangyarihan at mga gawain ayon sa pagkakatakda. Dahil dito, kasangga ng Pangulo at iba pang miyembro ng sangay tagapagpaganap ang mga iba't ibang opisyal ng pamahalaang lokal. Ayon sa mga probisyon ng Artikulo 10 ng Konstitusyon ng 1987 at ng Local Government Code. Ang pamahalaang lokal ay may pagpapasyang maaaring gawin na hindi na hinihingi ang pahintulot ng pambansang pamahalaan. May kalayaan at kapangyarihan ito sa mga gawain at pagpapasya na itinakda ng pambansang pamahalaan. Binibigyan ng ganitong autonomiya ang mga pamahalaang lokal upang higit nitong matugunan ang mga umiiral na kondisyon at pangangailangan ng mga lugar at taong kanilang nasasakupan. Ang pamahalaang lokal ay binubuo ng mga lalawigan, bayan, at barangay. Ang namumuno sa lalawigan ay ang gobernador, ang lungsod at bayan ay pinamumunuan ng alkalde, at ang barangay naman ay kapitan. Sa ibang lugar, may autonomous region na mas mataas kaysa sa mga lalawigan at mga nakapag-iisang lungsod. Ang antas, halimbawa nito ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ang mga suliranin ng mga mamamayan sa kanilang nasasakupan ay ipinararating ng mga pinuno sa pambansang pamahalaan at ang mga pambansang programa, patakaran, at mga batas ay ipinararating naman ng mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa mga mamamayang kanilang nasasakupan. Narito ang hierarkiya ng pamahalaan. Talakayin natin ang tatlong antas ng pamahalaang lokal, ang pamahalaang panlalawigan, pamahalaang panlungsod at pangmunisipalidad at pamahalaang pambarangay. Ang pamahalaang panlalawigan, maliban sa autonomous region, ang mga lalawigan ang pinakamataas na antas ng pamahalaang lokal. Binubuo ito ng mga lungsod at bayan. Ang bawat lalawigan ay pinamumunuan ng gobernador, bise-gobernador, mga kagawad ng sangguniang panlalawigan kalihim, ingat yaman, budget officer at iba pang opisyal. Nasasaklawan ng pamahalaang panlalawigan ang mas maliliit pang local government unit, ang mga lungsod maliban sa mga nakapag-iisang lungsod at mga barangay.
Ang lalawigan ay ang pangunahing unit ng lokal na pamahalaan ng ating bansa. Ito ay pinamumunuan ng isang gobernador na pinipili at inihahalal ng mga mamamayan. Ang gobernador ay isang pampublikong opisyal na may kapangyarihan upang pamahalaan ang ehekutibong sangay ng gobyerno. Siya rin ang punong tagapagpaganap ng bawat lalawigan. Kilala niyo ba mga bata kung sino ang inyong gobernador? Ang gobernador din ang nangangasiwa sa paghahatid ng mga serbisyong kinakailangan ng mga mamamayan. Tungkulin rin niyang panatilihin ang kaayusan at kapayapaan ng lalawigan. Ang gobernador din ang nagpapatupad ng mga programang pangkaunlaran ng hindi lang lalawigan kundi pati na rin ang lungsod at bayan. Siya ang nangunguna sa pagpapatupad ng batas na binubuo ng mga sangguniang panlalawigan na may pagsang-ayon mula sa pamahalaang pambansa. Talakayin naman natin ang tungkulin ng bise-gobernador. Siya ay isa sa mga katuwang ng gobernador sa pamamahala sa lalawigan. Siya rin ang pangalawang pangulo ng lalawigan. Tulad ng gobernador, ang bise-gobernador ay inihahalal din ng mga mamamayan. Ang bise-gobernador ang humahalili o pumapalit kapag walang gobernador. Pinangungunahan ng bise-gobernador ang mga pagpupulong ng sangguniang panlalawigan. Siya ang namumuno o namamahala sa mga lehislatura o tagapagbatas ng lalawigan. Ang mga kasapi ng sangguniang panlalawigan ay inihahalal din ng mga mamamayan. Ito ay binubuo ng 6 na bokal o kilala rin bilang board members. Katulong ng mga bokal ang mga pangulo ng bawat liga katulad ng Sangguniang Bayan, mga kapitan ng barangay at Sangguniang Kabataan na inihahalal ng mga kasapi ng kanilang samahan. Ang sangguniang panlalawigan ay pinamumunuan naman ng bise-gobernador. Sila ang lupon na gumagawa ng mga ordinansa o resolusyon na ipinapatupad para maging maayos ang pamamahala sa nasasakupan. Ang iba pang mahalagang opisyal ng lalawigan ay ang kalihim, ingat yaman, budget officer, health officer, provincial officer at ang mga planning and development coordinators. Ang pamahalaang panlungsod at pangmunisipalidad ay maaaring hatiin sa tatlo. Ito ay ang nakapag-iisang lungsod, component na lungsod at munisipalidad. Ang nakapag-iisang lungsod o independent cities, mga lungsod na hindi napasasailalim sa kapangyarihan ng pamahalaang panlalawigan. Component na lungsod, mga munisipalidad na ganap ng urbanisado kung ihahambing sa ibang mga munisipalidad sa lalawigan. At munisipalidad, mga lugar na hindi pa ganap na urbanisado at itinuturing na bahagi ng kapangyarihan ng lalawigan. Sa antas na ito, ang mga halal na posisyon ay alkalde, bise-alkalde, at mga miyembro ng sangguniang panlungsod o pangmunisipalidad. Ang pamahalaang pambayan o munisipalidad ay binubuo ng mga barangay at bahagi ng isang lalawigan. Ang pinakamataas na opisyal ay ang alkalde. Ang bise-alkalde at ang 8 konsehal, kasama ng SK chairman at pangulo ng liga ng mga barangay, ang bumubuo ng sangguniang bayan. Inihahalal sila at naglilingkod ng 3 taon.
Maaari silang maglingkod ng tatlong termino ng sunod-sunod. Kasama ng kinatawan ng mga sectoral representatives, binubuo nila ang lupong tagabatas ng pamahalaang pambayan na gumagawa ng mga ordinansa at patakarang ipinatutupad sa munisipalidad. Narito ang ilan sa mga tungkulin ng mga opisyal ng munisipalidad. Una, paglilingkod sa kapakanang panlahat. Pangalawa, pagkakaroon ng sistema ukol sa pagtatapon ng basura at kalinisan ng kapaligiran. Pangatlo, pananatili ng mga gusaling pangmunisipyo, ang sentrong pangkultura, mga pampublikong parke, at palaruan. Pang-apat, pananatili ng mga pasilidad gaya ng mga kalye, tulay, paaralan, health center, mga karatula sa kalye, at mga pampublikong pamilihan. At panghuli, pagkakaroon ng mga estasyon ng pulis, pamatay-sunog, at mga bilangguan. May iba't ibang uri ng lungsod ng Pilipinas. Ang mga lungsod na mataas na urbanisado na may 200,000 o higit pang populasyon at kasalukuyang kita na 20 milyon pataas, ang mga kinartang lungsod, na naitatag bilang isang malayang pamahalaan, mga malayang bahaging lungsod na bahagi ng lalawigan kung saan ito matatagpuan. Ang mga namumuno sa pamahalaang panlungsod ay katulad din ng nasa pamunuan ng pamahalaang pambayan, ngunit iba't iba ang bilang ng mga konsehal sa iba't ibang lungsod. Ang alkalde ang punong tagapagpaganap. Tungkulin niyang magpatupad ng mga batas upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng kanyang nasasakupan. Siya ang naghahanda ng budget at pumipirma ng mga kasunduan. Sinisiguro niya na sapat ang pasilidad ng transportasyon at komunikasyon sa lungsod. Ang mga pinuno ng mga syudad, bayan o munisipalidad. Alkalde o mayor. Ang alkalde ay pinuno ng lungsod o bayan na inihahalal rin ng mga mamamayan sa nasasakupang lugar. Ang sangguniang bayan at iba pang opisyal sa kanyang pamahalaan ang tumutulong sa alkalde sa kanyang gawain at tungkulin. Ang alkalde ang nangangasiwa at nagpapatupad sa lahat ng mga serbisyo at programa sa bayan o lungsod. Siya ang namumuno sa pagpapanatili sa kaayusan at kapayapaan sa buong bayan. Pinamumunuan ng alkalde ang pagtugon sa mga pangangailangan ng kanyang mamamayan, may sakuna o kalamidad man o wala. Bise-alkalde o vice mayor. Ang bise-alkalde ay isa rin sa mga katulong ng alkalde sa kanyang mga gawain. Pinamumunuan ng bise-alkalde ang pagpupulong ng sangguniang bayan at iba pang opisyal upang makagawa ng mga ordinansa at programang pangkaunlaran ng syudad o bayan. Katulad rin ng alkalde, inihahalal din siya ng mamamayan. Ilan pa sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng syudad at bayan ay kalihim, ingat yaman, budget officer, health officer, provincial officer at ang mga planning and development coordinators. Ang pangatlong antas ng pamahalaang lokal ay ang pamahalaang pambarangay. Ang barangay ay ang pinakamaliit na unit ng isang pamahalaang lokal.
Ang mga opisyal ng barangay ay binubuo ng punong barangay, 7 kagawad ng sangguniang barangay, at ingat yaman. Ang pinakamataas na pinuno ng isang barangay ay ang punong barangay o barangay captain. Sa pamumuno ng barangay, ang katuwang ng punong barangay ay ang mga barangay kagawad. Sa unit ng barangay, mayroon ding kinatawan ang mga kabataan sa pamahalaan sa pamamagitan ng paghahalal ng mga kinatawan ng Sangguniang Kabataan, SK, na binubuo ng isang SK chairman at 7 SK kagawad. Sagutan natin ang ikalawang gawain.